5 taon na ang nakalipas pero parang kahapon lang nangyari. Hindi ko pa rin alam kung totoo ba ito o bangungot lang. Pero sa dami ng beses ko na siyang naaalala, parang may parte sa akin na nagsasabing, Bes, may multo talaga sa Cubao. Mga 11:11 p.m. yon. Galing kami sa isang gig sa may QC. Tapos nag-shortcut kami sa underpass sa Cubao. Alam mo yung amoy na parang pinaghalong ian, fishball sauce, at pawis ng mga nagmamadaling commuter. Yun ang sumalubong sa amin. 3 kaming magkakaibigan nun. Ako, si Jessa, at si Mix. Mga senior high students pa kami. Medyo pagod na at gutom pero masaya. Hanggang sa may dumampi na lamig sa balat ko. Hindi yung tipong aircon na malamig ha. Yung lamig na parang may humawak sa batok ko na may pawis ng patay. Sa gitna ng dilim may lumitaw na lalaki. Hindi siya naglalakad. Parang dumulas lang palabas ng anino. Ang bangs niya, Bes, hindi gumagalaw kahit may hangin. Tuwid, mahaba. Parang kortinang motel room na luma. Hindi mo makita yung mga mata niya. Pero ramdam kong nakatitig siya sa akin. Lumapit siya sa amin na parang kilala niya kami. Wala siyang sinabi agad. Pero may aura siya na parang recruiter ng kulto. Tapos bigla siya nagsalita. Sabi niya, pag-aaralin daw niya kami sa kolehiyo. Swear daw sa bangs niya. Akala namin yun na yung turning point ng life namin. Yung tipong from rags to diploma. Sa sobrang kilig, halos mag-hallucinate na kami ng toga. Nagka-mental picture pa ako ng graduation photo ko na may caption na, thanks sa lalaking may bangs. Pero fast forward to present. Graduate na kami ng senior high. Walang lalaking may bangs na nagpakita ulit. Kaya naisip namin, baka kailangan namin bumalik sa underpass para hanapin siya. Bumalik kami sa Cubao, same spot, same oras. Pero nung dumaan kami sa ilalim ng tulay, wala kaming narinig kundi matinis na sigaw. Hindi normal na sigaw, Bes. Parang tunog ng blender na may yelo. Tapos may ugong ng tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Paulit-ulit. Wala kaming nakita. Pero ramdam namin na may presensya. Yung tipong kahit di mo nakikita, alam mo may nakatingin sa likod mo. Kinabukasan may dumating na sobre. Akala ko acceptance letter. Pero 4 lang na beep card ang laman. May tig-100 load. May sulat kamay pa na parang nanginginig. Sinasabi na hindi niya kayang tustusan ng tuition pero pamasahe daw papuntang kolehiyo. Hindi ko alam kung matatawa o maiiyak ako pero parang prank pero may puso. Parang multo na may Gcash. Simula noon tuwing hating gabi kapag dumadaan ka sa underpass na yon, maririnig mo ang matinis na. Lalo na kapag naglo-load ka ng beep card. May mga kwento na kapag naubos ang load mo, biglang lilitaw ang lalaki na may bang sa likod mo. I-swipe niya ang beep card sa noo mo. Tapos dadalhin ka kung saan. At hindi ka na makikita. May mga nakakakita na raw sa kanya sa ibang istasyon. Nakatayo sa dulo ng platform. May hawak na 4 na beep card. Pero wala daw tren na dumarating. Parang naghihintay siya ng pasahero. Pero hindi para sa MRT. Para sa kung saan man siya galing. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin gets kung ano yun. Multo ba siya? Urban legend? O manifestation ng collective stress naming magkakaibigan? Wala akong maipaliwanag. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko na tinitingnan ng beep card ko tuwing nag-load ako. Baka kasi may lumitaw ulit.
Kung may nakikinig man dito na nakaranas ng ganito, sana malaman kong hindi ako nag-iisa. Baka may iba pang naka-encounter sa lalaking may bangs. O baka kailangan lang namin tanggapin na hindi lahat ng pangako ay natutupad. Lalo na kung galing sa ilalim ng tulay. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Miss Mara. Ako si Rika. At ito ang aking Haunted Journal.